Nabigla ang MC ngunit patuloy na nagkomentaryo. Seryosong nakakatakot. Ang natitirang apat na mandirigma ng Dragonclaw sect ay nawasak sa isang hit. Talagang cannon fodder. Nagkagulo ang mga tao sa stands para sa kaligtasan. Tulong. Lumabas kayo rito. Tumakbo bago lumala ang sitwasyon. Sumigaw ang MC ng pampasigla, takbo. Takbo lang. Nakita ng advisory board ang kaguluhan at sumugod upang mamagitan. Ang City Lord, galit na sumigaw sa mga gumagawa ng gulo, kahirapan. Nandito ang City Lord of Lulan. Paano kayo mga demonyo magdulot ng ganoong kaguluhan? Ang mukha ni Zubing ay parang glacier at ang kanyang mga galaw ay puro ice din. Si Zuan Zhao, tulad ng inaasahan, ay gumamit ng ice bilang kanyang pangunahing atake. Malalaking tipak ng yelo ang bumulusok pababa, bumagsak sa sahig ng arena. Nagsimula si Xuanmo sa trash talk. Tuloy lang sa pagtakbo. Hindi ko pa nakita na tumama ka ng isang tama. Masyado ka lang magsalita. Anyway, walang makakalabas ng Lulan Ancient City. Si Xuanmo ay nakakainis na masalita. Si Zubing ay 10 beses na mas masalita. Master, nakuha na namin ang spatial coordinates ng Lulan Treasure salamat sa pagmomonitor kay Dongfang Jing, ngunit hindi kami makakapunta doon kaagad at paksain ang buong Wuji sect. Iyon ay isang pabor para sa inyong mga tao. Sunod na ang laban. Bakit hindi na lang tayo direktang lumaban? Pinatay ni Yipon ang aking mahal na kapatid, kaya papatayin ko ang kanyang mahal na disipulo para makabawi. Nagpatuloy si Xuanmo. Si Xuanho, matapos matanggap ang utos, ay lalo pang naging baliw. Isang napakalaking surge of power ang sumabog mula sa itaas. Nagulantang sinangantong sa nangyayari ngunit sa mabilis na reaksyon, matagumpay niyang naprotektahan ang koponan gamit ang kanyang Guardian Shield. Si Xuanho, na ayaw sumuko, ay patuloy na naglunsad ng mga atake sa Demonic Imprisonment Iron Shield gamit ang kanyang Shattering Fist. Ang pinakapanik na tao ay tila ang MC. Ang laban na ito ay sobrang nakakatakot. Isang suntok at nanginginig ang langit at lupa. Matalinong naramdaman ni Yanyu ang sitwasyon. Sabi ni Master, ang pinakamahusay na depensa ay isang mahusay na opensa. Pinakawalan niya ang kanyang Super Whirlwind Slash. Nawala ang ngiti sa mukha ni Xuanmo, halos maiyak siya. Hamon ni Yanyu, huwag ninyo kaming maliitin, duwag. Biglang lumipad ang tuktok ni Xuanmo. Dalawang braso na may dalawang sandata ang biglang sumulpot mula sa bawat panig ng kanyang katawan. Ngumiti siya ng may galit. Demonic Summoning. Umuukit siya ng ligaw, seryosong naghahanda para sumalakay. Magaling. Gusto ko kapag lumalaban ang aking biktima. Mas nakakatuwa ang pagpatay. Humakbang si Ling Russo, dahan-daang inaanunsyo, ako ang kalaban mo. Ang lalaking ito ay may armor pero siguro hindi marunong lumaban, bulong ni Yanyu sa kanyang nakatatandang kapatid. Si Ling Russo at Xuanho ay sabay na lumipad ng mataas. Kakaiba, hindi sila nagkabanggaan kahit isang beses. Asul at pula, magkatabi na nakikipaglaban sa martial arts world. Nagsalita ang Red Side, mas malakas kayo kaysa sa inakala ko. Pinagbunyi ng MC, na hindi na natatakot, cheers. Goddess Ling ay talagang nakikipaglaban sa Demon Lord. Go Ling Russo, hatiin mo at gumamit ng bagong atake. Ang napakalaking kapangyarihan ng H-Shing Sword na ito ay bumulusok pababa, ngunit kung ito ay tatama sa target ay hindi pa natitiyak. Nag-coordinate si Ling Russo at pinakawalan ng Wanjan Chaozang na atake. Walang bilang na matutulis na dulo ng espada ang lumipad diretso kay Xuanho. Isang buong kumpol ng mga espada ang tumama mismo sa teknik ni Xuanho. Masayang pinuri ng MC, ang Sword Tempest of Heaven and Earth ni Goddess Ling. Isang makapal na puting ulap ang lumabas at hindi pa lumalabas ang ulo ni Xuanho. Hindi pa siya nagpapakita ngunit ang kanyang boses ay umalangaw, maliit na paslit. Inilabas niya ang mahabang espada mula sa likod ng kanyang mga kamay. Hindi masama, hindi masama. Nakakuha ka pa nga ng dugo mula sa aking indestructible hell body. Kawili-wili. Agad na gumaling ang mga sugat sa katawan ni Xuanho. Napasinghap si Yanyu sa hindi pagkapaniwala. Instantaneous regeneration. Ang MC din, nanginginig, ay nag-anunsyo, indestructible hell body. Contestant Shu Tianwan, ang Demon Lord. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ng MC.
Maaari bang bawat isa sa kanila ay kayang talunin ang isang National Demon Lord? Matapos gumaling ang kanyang katawan, walang kahihiyang nanukso si Xuanho, iyan lang ba ang kaya ninyo, mga babae? Humarap si Ling Russo at sumigaw, Susha, ikaw na. Tinanggap ni Susha ang utos at pumwesto, handang harapin ang ignorante na lalaking ito. Narito ako, isang malaking fireball ang nabuo ng Great Fireball Technique. Kahit hindi siya kaakit-akit, ang paraan ng pagkagat ni Xuanho sa kanyang dila ay kaakit-akit din. Sumanghel siya, kawili-wili. Ang fireball ay dumiretso sa lalaki at bumagsak. Lumobo ang mga ugat sa kanyang kamay habang sinasangga ang napakalaking atake. Kahit na nahihirapan siya, sa kung anong dahilan ay malakas siyang tumawa sa nagngangalit na apoy. Narito na, matagumpay niyang sinira ang higanteng fireball. Nang makita ang kanyang tagumpay, tuwang-tuwa siya. Dahan-daang nagpanik ang MC, nag-aalala para sa koponan ng Wuji. Ang Great Fireball ay muling nabasag. Nakakatakot ang Hound Demon Lord. Si Ling, na hindi natakot, ay sumugod ng baliw. Pagkatapos ng huling palitan, matagumpay na sumaksak ang isang hiwa sa gitna ng ulo ni Xuanho, na nagpadala sa kanyang eternal rest. Hindi man lang nag-react ang lalaki sa oras at maaari lamang maranasan ang sakit. Sumabog ang buong audience sa pagbaliktad ng sitwasyon. Naglanded si Xiangyang ng isang sneak attack. Sa bawat pagtama niya, guaranteed kill. Hindi kailanman lumalampas. Hindi nagpigil si Li Qing, hinayla ang talam mula sa ulo ni Xuanho. Bigla, namutla ang kanyang mukha. Isang fatal punch ang tumama diretso sa kanyang tiyan. Dahil sa impact, napatumba si Liu Qing pabalik. Nag-aalalang tiningnan ni Ling Russo ang direksyon ni Liu Qing. Dahil sa lakas ng suntok, bumagsak siya ng matindi sa dingding sa dulo ng courtyard. Isang maliit na bitak ang lumabas sa dingding. Dali-dali si Ling Russo na sumuporta sa katawan ni Ling. Sa paligid ng katawan ni Xuanho ay itim na demonic energy. Dahan-dahan siyang naglakad, pinrovoke sila. Ang atake ng espada mula sa paslit na iyon kanina ay talagang nakahanap ng aking weak point. Ngunit ang isang ulo ay malakas na tulad ng isang baka, ngayon ay dadagdagan ko pa ng isa, triplihin ko. Mayroon akong 3 ulo, alam mo. Ngayon ay sobrang mayabang siya na tila ang mundo ay sa kanya lamang. Maliban kung kaya mong batasin ito, ngayon na ang turno ko. Si Lu Xing, nakatingin sa kanya, ay walang magawa, kaya lang makapaglabas ng isang salita, bastos. Bago pa man makabangon ang katawan ni Li Qing, nagpatuloy sa pag-abante si Xuanho patungo sa hellish floor. Fair na, sabay-sabay na sumugod ang buong koponan ng Wuji. Yes-style basic defensive formation. Si Ling Russo ang nagbigay ng utos para buuin ang formation. Matagumpay na nakagawa ang koponan ng Wuji ng isang safe shield, naghihintay na sumuntok si Xuanho. Malakas siyang sumuntok sa shield shell. Ginamit ni Xuanho ang lahat ng kanyang lakas upang gamitin ang True Demon Hell Slaying Fist Technique. Nagngingit-ngit siya ng ngipin, tinitingnan ng malapitan ng armor, sigurado na hindi niya ito kayang basagin. Ang physical damage na na-upgrade sa 100. Nagpatuloy ang Demon Hell Slaying Fist, lumilipad ang mga bato at dumi kasama ang tunog ng mga pagsabog. Si Ling Russo, sa loob ng proteksyon, ay bumubulong ng isang mantra. Ito ang itinuro sa amin ni Master, ang Yes-style Basic Defensive Formation. Talagang kayang depensahan ang mga atake ng isang ordinaryong Demon Lord level. Masusing pinapanood ni Xuanmo ang laban, tinatasa. Ang formation na ito ay medyo kawili-wili. Kaya nitong harangan ang mga atake ng isang Demon Lord Nis-level spirit. Ang mga lalaking ito ay talagang naglalaro ng marumi, umaatake mula sa itaas, ngunit lahat ay kayang sirain. 2 tier assist sa pamamagitan ng pagpahiram kay Zua ng tulong gamit ang kanyang kapangyarihan. Ganap na nabasag ang protective layer. Masayang naghahanda si Xuanmo na pumasok sa laban. Inaasahan ni Zua ng laro ng pangangaso na ito. Nakapasok na rin si Xuanmo. Saktan natin sila ng magkasama hanggang mamatay. Si Xuanho, sa ibaba, ay pinunasan ang dugo mula sa kanyang bibig at mahinang minura, ikaw? Hindi maganda ang sitwasyon, plano ni Ling Russo, haharangan ko sila, tumakbo kayo. Bigla siyang nagulat sa mga boses ng mga tao sa itaas na nagbabala sa kanya, hindi sila kayang harangan ni Ling Russo.
Ang mahaba ang buhok na babae ay may kumpiyansa na gustong ipakita ang kanyang kakayahan. Hayaan akong maging mabilis. Inutusan ng babae ang pinagsamang atake ng buong grupo mula sa hangin na magsama sa isang solong tactic. Nine-tailed puppet. Biglang lumitaw sa itaas ang mukha ni Bai. Si Ling Russo ang unang nakapansin, tumawag, Little Fox. Ginagamit niya ang puppet technique mula sa malayo para tulungan tayo. Tuwang-tuwang tiningnan ni Xuanmo si Bai at nagulat, Nine-Tails. Pinapayuhan kitang huwag makialam sa mga gawain ni Lord Shu Tian. Akala ko ay pinuprotektahan mo ang mga taong iyon. Ganap na narinig ni Bai ang impormasyon mula kay Xuanmo. Kinorek niya ito, nagkakamali ka. Bukod dito, sinasabi mong huwag. Makialam kaya hindi ako dapat makialam. Hindi ba't mawawala ng mukha ang aking master, ang Master of the Nine-Tails? Ang kanyang tingin ay naging matalim, tinitingnan ng masasamang tao at sinabi, talagang nakikialam ako sa bagay na ito. Nagpakita si Bai sa kanyang fox demon form, umungol, pinuprotektahan ko sila. Tiningnan siya ni Xuanmo na may paghamak at tumawa ng mapanukso. Kalahati pa lang ang naibalik sa iyong kapangyarihan ngunit pinipilit mo ang iyong sarili na magpakita. Maaari mo lang gawin ang iyong sarili na hindi makabangon ng walang hanggan. Gamit ang tail binding technique, inatake niya ang kalaban gamit ang kanyang buntot. Tingnan natin kung sino ang hindi makakabangon ng walang hanggan. Napakabilis, isa sa mga buntot ni Bai ang tumusok sa katawan ni Xuanho, pagkatapos ay ginamit niya ang puwersa upang ihagis siya sa lupa. May nagsalita, nagpapaalala sa kanila, kahit na hindi pa naibalik ang kanyang lakas, siya pa rin ang Nine-Tailed Fox. Maghanda kayo, seryosong bumangon, nakasandal sa isang bato, sumagot si Xuanmo, nakuha. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang takot na sigaw at nagbago sa isang daga. Tumalon siya gamit ang demonic rat sky-splitting spin at nagbigay ng utos, matandang aso, atakihin siya ng magkasama. Si Zuan, mula sa gilid, ay tumalon din upang sumalakay, sinasabing, dalawang buntot lang at akala mo ay makokontrol mo ako. Si Bai, na may mapurol na puting mata, ay lumingon upang tingnan siya, umaatake gamit ang Nine-Tails Forest, pagkatapos ay walang bilang na tentacles ang sumulpat mula sa lupa, kinuha ang mga kamay ni Zuan at ibinalot siya. Siyempre, hindi rin papayagan ng mga buntot si Xuanmo na makalabas. Si Susha, na nanunood ng laban mula sa ibaba, ay nagsabi, ang galing ng Little Fox. Sumigaw din si Ling Russo, nakikipaglaban ng isa laban sa dalawa ng walang anumang disadvantage. Bigla, isang surge of black power ang lumabas. Si Bai, na may matatalas na pandama, ay napansin ang atake ngunit hindi siya makaiwas sa oras at agad na tinusok. Si Zuan ang umatake, sabi niya, maliit na nilalang, karapat-dapat ka lang nasirain. Game over. Napakabilis, ang figure ni Bai ay kumupas at pagkatapos ay nawala. Tanging kaunting red energy ang bumalik sa kanyang true body. Nagdilim ang mukha ni Bai at umubos siya. Agad na nag-alala ang iba pang mga fox sa malapit. Master, nagsalita si Chao Isho, Master ay naibalik lamang ang apat na bahagi ng kanyang kapangyarihan, hindi mo na dapat pilitin ang iyong sarili na kumilos pa. Si Xiaobo, sa tabi niya, ay nagsabi din na nag-aalala. Ang combat puppet ay nawasak ng malayo, ang iyong true body ay naapektuhan din. Pinakalma sila ni Bai, okay lang. Matapos manatili sa Wuji sect ng matagal, pagtulong ng isang beses, wala na akong utang kay Yipiang. Si Chuai Shu, na nakatayo sa tabi niya, ay nag-cross ng kanyang mga braso at seryosong nagsabi, ang master ay nakabawi lamang ng 4/10 ng kanyang kapangyarihan at maaari pa ring lumaban ng isa laban sa dalawa. Ang ganap na paggaling ay usapin lang ng panahon. Malungkot na sinabi ni Bai, temporaryo ko lang silang na-trap, lalo na ang undestructible hell body ng Dog Demon Lord na iyon. Hindi ko talaga kayang basagin ang kanyang depensa. Sunod, nasa kamay na ni Yipiang mismo. Nagtanong si Chunfang, dumating na ba si Sect Master Ye? Naalala ni Bai ang eksena at sumagot, bigla siyang lumabas sa sandaling sumabog ang katawan ng aking puppet. Matapos alisin si Bai, mayabang na sinabi ni Zuan, pagkatapos ng lahat, isa lang siyang fox, walang kahanga-hanga. Lumitaw si Yipiang sa likod niya na parang multo, sinasabing, oh talaga. Ikaw ba ang umatake sa aking mga tao? Nakita siya ni Nanguantong at sumigaw, Master. Masaya rin si Susha, Master ay narito.